Dumating na ang sasakyan ng kasal. Jiang Hai, bakit siya ang pupunta sa probinsya? Si Xiao Hao ang mapapasaya sa babaeng taga-baryo. Samantalang si Jiang Chen ang ikakasal sa mayamang dalaga. Hindi ako sang-ayon, kailangang magpalit ng ikakasal. Kalokohan. Malapit na ang kasal. Walang ganyang biglaang pagbabago. Wala akong pakialam, si Xiao Hao lang ang dapat ikasal kay Lin. Kung hindi, Sisigaw ako rito hanggang mamatay, gawin mong libing ang kasal mo. Nanay, kahit mayaman ang pamilya Lin, puno sila ng utang. Hindi matalinong ikasal kay Lin Ruotong. Tatay, para rin naman kay Bunso ang pagpapadala sa probinsya. Huwag kang mag-alala, malinaw na paborito lang ni tatay si Bonso. Ako ang ipapadala sa probinsya para pasayahin ang may sakit na babaeng taga-baryo. Hindi na ako makakataas ng ulo habang buhay. Nanay, tulong montak ako. Bunso, para sa ikabubuti mo ito. tumahimik ka nga. Bilang kuya, hindi mo alam ang pagbibigayan, imbes na protektahan ang kapatid mo. Ipapadala mo sa probinsya para maghirap, hindi ka karapat dapat maging kuya niya. Wala akong anak na tulad mo, mapagsamantala. Sige, payag ako sa pagpapalit. Mabuti naman, nanay. Makakapag-asawa na ako kay Lin Ruotong. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, alagaan kita ng mabuti. Mabuting anak, ikaw na ang asahan ko sa huling bahagi ng buhay ko. Tungkol sa iyo, walang kwentang anak. Hanapan mo ng traktora at ipadala agad sa probinsya. Kapag naging manugang ka na, huwag ka nang bumalik. Para hindi ka na nakakahiya, halika na anak. Sana hindi kayo magsisi. Ano naman ang probinsya? Ano ang takot sa pagiging manugang? Basta't may sipag. Makakaahon din sa buhay. Bumaba ka na agad. Huwag mong abalahin ang pag-uwi ko para sa kasal ni Bonso. Alis. Kakalabas lang sa bahay, ganito na ang trato sa akin. Talagang nawawala ng halaga ang taong umalis. Ikaw ba si Jiang Chen sa labas? Ako nga. Manugang, hinintay kita NG Lola. Ikaw ba ang lola ni Supsiwen? Ito ang regalo ko sa iyo. Huwag mong isiping maliit ito. Ito. Ito ay Patek Philippe Nautilus, nagkakahalaga ito. Ng milyon. Hindi ba taga-probinsya lang kayo? Saan ang galing ng ganito maraming pera? Sino nagsabing mahirap ang mga taga-probinsya? Kumusta? Ako si Suksiwen sa hinaharap. Ikaw na ang asawa ko. Halika, apo sa tuhod, pasok ka na. Siya, ano to? Asthma mula pagkabata, humihingal pag naglakad ng kaunti. Pwede pa ba yun? Hindi na mamana, hindi nagagamot, baka isang araw. Bigla na lang mawala ang buhay. Ano, nagsisisi ka bang napakasalan mo ang babaeng tulad ko? Huwag kang mag-alala, pag namatay ako, ibabalik ko ang kalayaan mo. Basta, bago ka magpakasal ulit, alagaan mo muna si Lola hanggang sa huli. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto kitang maging manugang ng pamilya Su dahil sa pamilyang ito, walang iba kundi kami ni Lola. Ang kasal na ito, kahit na transaksyon lang, hindi kita pababayaan. Ito, black gold card, para lang sa may assets na bilyon, ibinigay sa akin. Mahina ang katawan ko, matanda na rin si Lola. Ang maliliit at malalaking bagay sa pamilya Su, kailangan mong asikasuhin. Kung magaling ka, mas marami pang premyo sa hinaharap. Basta, pipirma ka sa employment contract dito. Kulang. Hindi. Kahit napilitan akong maging manugang, pinili kong. Pagpasok ko sa pinto na ito, tayo ay magiging pamilya. Bilang tanging lalaki sa pamilyang ito. Responsibilidad kong alagaan kayo, kaya hindi ko tatanggapin ang empleyo. At hindi ko kailangan ng anumang bayad. Ito, Yun. Pwede ba akong magtanong, paano nakuha ng pamilya natin ang mga ito? Talagang magsasaka lang. ang pamilya natin, henerasyon-henerasyon ay magsasaka. Pero medyo marami lang ang lupang sinasaka. Marami? Ha? Gaano ba karami? Itong nakikita at hindi nakikita.
Lupa ng pamilya natin. Ang dami. Bukod pa yan, mga livestock farm na may annual income na 10 milyon. Meron din kami gusto ng ganyan. Ha? At saka, may mga investments din ako, mga kumpanyang may shares ako. Mga 45 at yung mga nakalista sa stock market. Mga 7 o 8. Ha? Wala, meron pa. Hoy, teka, Lola, sabihin mo na lang sa akin. Magkano ba talaga ang kita ng pamilya natin bawat taon? Para mas madaling tanggapin, It said, mga ilang bilyon siguro. ilang bilyon? Bilyon. Jiang Chen, okay ka lang. Huwag mo akong takutin. Tangang kapatid ko kung alam lang nyo ni Mama. Ang napalampas ninyo, siguradong pagsisisihan nyo. Mahal, hindi ka nagbibiro. DIBA? Akasal lang natin, di pa ako nakakaupo ng maayos. Hihiram ka na agad ng pera sa akin? 50 milyon pa? Ginagawa Montag PA akong tanga? Ano NG zinasabi Montag, Jiang Hao? Hihiram ako ng pera. Para lang makakuha ng investorya mula sa Diyosa ng Kayamanan. Huwag mong kalimutan. Mag-asawa tayo ngayon. Kung hindi mo ako tutulungan, kapag nalugi ang pamilya Lin at kailangang bayaran ang bilyon-bilyong utang, kasama ka rin doon. Bilyon-bilyon? Hindi ba sinisiraan mo ako? Asawa kita, paano kita sisirain? Sa pagkakaalam ko, ang Diyosang iyon ay may trilyon na yaman. 50 bilyon lang ang investment. Kapag nakuha ko na ang pera, bibigyan kita ng 25 bilyon. Dalhin mo yon sa pamilya Jiang. At siguradong ipagmamalaki ka nila. Para ito sa ikabubuti mo, naiintindihan mo? 25 bilyon? Alam kong tama ang pagpapakasal ko sa'yo. Kapag nakuha na natin ang pera, siguradong mainggit sa akin. Haha. Mahal, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Hintayin Montag. Kukuhanan ko ng pera ang mga magulang ko. Halika, Lanan. sanay ka sa maginhawang buhay sa lungsod. Kaya mag-ingat ka sa pagtatrabaho sa bukid. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Lanan. Kapag natapos ko na ang trabaho ko, pupuntahan kita sa bukid. Hindi na magpahinga ka na lang sa bahay. Kaya ko to, Lola. Oo, Magtatrabaho na ako. Ingat ka. Hintayin mo ako. Apo, sinabi mo na ang lahat ng tungkol sa pamilya natin. SA kanya. Hindi ka ba natatakot na baka may masamang balak? Ang loko-lokong yon? Lola, sa palagay mo, ilang tao sa mundo? Ang kayang tumanggi sa tukso ng 1 bilyon? Ito. Ay bihira. Naniniwala ako na siya ay taong mapagkakatiwalaan. Kung may ginawa man siyang hindi tama, iyon ay patunay lamang na ako si Suksiwen, bulag at nagkamali ng tao. Batang lalaki, sana hindi mo ipahiya ang aking apo. Hoy, King, ano nang nangyari? Miss Zilin Wanshan NG Lin Group. Nandito ulit para humingi ng puhunan. Sige, alam ko na. Yung regalo na ipinapahanda ko para kay Jamshen. Malapit na siguro itong dumating. Tatay, mahina at sakitin yung babaeng mayaman. Ang Millennium Ginseng ay mabisang gamot. Ibigay natin ang kailangan niya. Tiyak na magiging madali ang puhunan. Hahaha. Salamat sa aking mabuting manugang. 50 milyon ang pundo. Kung hindi, wala tayong pambili nito. Millennium Ginseng. Hahaha. Huwag po kayong mag-alala, Bienan, ito ay dapat kong gawin. Dahil ang kaligayahan ko sa huli. Nakasalalay sa inyo at kay Ruotong. Huwag kayong mag-alala. Ang kayamanan ng pamilya Lin, tiyak na may parte ka. Ay, salamat Bienan, hahaha. Kapag nakasal na ako kay Ruotong, tiyak na magiging masagana ang buhay ko. Sinasabi pa ni Jiang Chen na magsisisi ako. Gusto pa akong pagtawanan, talagang tanga. Teka. Yun ba? Para. Jiang Chen. Sa liblib na lugar na ito, saan galing ang ganitong klase ng kotse? Jiang Chen, huwag mo nang tingnan. Yun ang may batch ng biyenan ko. Mga taong tulad mo, hindi makakasakay niyan kalanman. Si Aohao, ikaw ba si Ruotong? Bakit kayo nandito? Pwede mo bang tawaging Ruotong? Dapat mong baguhin ang tawag mo. Parangal ang aking asawalin na anak na babae. Dating mayamang anak ng Jiang family. Ngayon naging magsasaka, Jiang Chen. Nakakatawa at nakakaawa. Paano nyo nasasabi yan? Ako ang kuya mo. Kuya, pwede ko bang ipaalam sa iba, isang magsasaka, na nakaharap sa lupa, nakakahiya. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Para sa'yo ako nagpakasal. Kung ayaw niyo sa akin, umalis na kayo. Huwag niyo akong istorbohin sa trabaho ko. Ay, Kadiri, itong lupa may dumi. sinadya mong madumihan ang damit ko. Kayong dalawa ang walang mata. Bulag kami,
Naiinggit ka lang sa akin. Ay, hindi sa ako. Gumastos ng 100,000 para sa high-end suite ko. Naiinggit ka dahil nakasakay ako sa may batch ng biyenan ko. Naiinggit ka dahil mas maganda ang buhay ko sa pamilya ni Lin. Sa madaling salita, naiinggit ka dahil napakaganda ng asawa ko. Naiinggit ako sa'yo. Nag-iisip ka lang. Dahil ang asawa ko, daang beses na mas maganda kaysa sa kanya. Mas maganda kaysa sa akin? Anong kumpiyansa ang binigay sa iyo ng isang probinsyana? Si Jiang Hao ang nagpakasal sa akin. Yaman at karangalan ang dala niya. Buong angkan ng Jiang ay ipagmamalaki siya. At ang probinsyanang iyon, ano pa ang maibibigay niya kundi kahihiyan? Bigyan siya ng buhay na puno ng pagtatrabaho sa bukid. Bigyan siya ng buhay na. Hindi na maitatayo ang kanyang likod. Ngayon, ang tanging matigas sa kanya ay ang kanyang bibig. Lahat ay mahina. Ha ha ha. Hahamakin ang manugang namin. Kayo ba ay karapat-dapat? Binigyan ng amo ang manugang. Isang kumpanyang nagkakahalaga ng 1 bilyon. Boss Lin, umuwi ka na lang. Kahit mayaman ang pamilya namin, hindi namin ilalabas ang pera. Sa isang proyektong tiyak na malulugi, Pero, Miss Susu, huwag mo akong pilitin na ulitin. Ziege. Sayang ang mga regalong binili ko kay Jiang Hao. Nahiniram ang pera. Jiang Hao, Paano ko nakalimutan ito? Si Jiang Hao ay kapatid ni Jiang Qian. At iyon ang iyong bayaw. Si Lin Wanshan. Ay ang biyenan ng asawa ng kapatid mo. sa ganitong relasyon, Oo. sige, tulungan na lang kita. Pasok ka. Oo. Tandaan, ang kontratang ito ay pinirmahan ko dahil sa respeto ko sa pamilya Jiang. Ang pamilya Jiang. Azava ka OBA si Jiang Hao? Salamat, Misu. Magpapakita ako ng magandang performance. Hindi kita bibigin. Rolls Royce. Mahigit 1 milyon ang halaga. Et ang Tianjin Lippen. Jiang Hao. Malapit lang ba kayo doon? Ah. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 20 milyon, di ba? At ang kumpanyang nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ano ba talaga ang nangyayari? Asawa niya ay isang simpleng babae sa baryo lang, di ba? Manugang, ito ang bagong kasal na regalo sa iyo ni Binibini. Sabi ko na nga ay ayaw ko, ginagawa mo pa rin to. Alisin mo na. Iba ito sa dati, kumpanya ang inihanda para sa iyo. Para may magawa ka at di masyadong mainip. Ang bahay ay katabi rin ng Jiang family, para madali kang makauwi sa probinsya. Itong sasakyan ay para sa iyong kaginhawaan sa pagbiyahe. Ang bait talaga ni Xiwen, pero hindi ko talaga kailangan. Alisin mo na. Ito, ayaw mo ba talaga o nagpapanggap ka lang sa harap namin? Nagpapanggap ka lang para magmukhang mayaman sa harap namin, di ba? Ano ibig sabihin? Wag kang mag-unwaring tangga. Jiang Qian. Ang dami mong tao. Engata kabayo munta rin yan. Di IBA? Magkano ang bayad sa kanila? Para umarte kasama mo. Mga taga-baryo, Ito? Et ito? Halatang halata ang peke. Nangahas ka pang magpakita ng mga peking bagay sa harap ko. Nakakatawa talaga. Asawa, ang talas talaga ng mata mo. Yang Chen, pinapanggap mo sa PA. Di PA, nagpapanggap. Hanglat. Pagkaba. ang mga regalong pinili ni Xiwen. Ginanito niyo lang. Ako. Ano ang ginagawa nyo? Bienan, bumalik na kayo? Tatay, si Jiang Hao at ang kapatid niya ay gumawa ng peking palabas para magpanggap bilang mayaman sa harap ko. Nakakatawa, di ba? Kapatid and I, Jiang Hao? Ha ha ha. Sayang lang ang oras sa mga ganitong katawa-tawa. Nakuha na ang investment, alis na tayo. Talaga bang nakuha ang investment, tatay? Mga gaganti ba ako sa iyo? Haha. Ayos, ang ganda. Bilisan natin ang uwi para sa celebration. Siege. Jiang Qian, kung tama ang alala ko. Bukas na ang araw ng iyong pag-uwi bilang manugang, di ba? Hintayin kita sa Jiang family. Gusto kong makita kung anong klaseng regalo ang may bibigay sa iyo ng asawa mong taga-baryo. Bakit ako siyang pumunta? DIBA? Sinira ang mga gamit tapos alis na lang. Ay, sige na. Huwag na nating patulan ang ganitong klaseng tao. 3 araw na lang ang pag-uwi, pinapaalis na ako ni nanay. May saysay pa ba? Siyempre may saysay. Bilang manugang, dapat kong makilala ang aking biyenan. Tama ka. Naku, asawa, masama ba ang pakiramdam mo? Ako na ang maghuhugas ng paa. Huwag kang gagalaw, pagod na pagod ka, dapat kang magpahinga. Ano ang tinitingnan mo?
Ito ay sinaunang manuskrito na naiwan ng aking guro. Baka makahanap tayo ng lunas para sa'yo. Lunas? Hindi ka nagbibiro. Kung talagang makakahanap ng ganap na lunas, napakalaking biyaya yan sa maraming pasyente. Kung maipoproduce, kahit kaunting tubo lang, malaking pera na yan. Hindi ko alintana ang pera. Basta gumaling ka lang. Hangal na asawa, kung may lunas, sana gumaling na ako. Bilis, bilis, umuwi na tayo. Huwag nating sayangin ang oras. Sige, alis na tayo. Ano? Alam ko na. Ipag-prepare mo muna ang sasakyan. Anong nangyari? May urgent akong aasikasuhin. Honey, mauna ka na sa Giant Family. Pupunta ako pagkatapos. Importante yan, mauna ka na. Nakala, Giant Chen. Nakahanda na ang mga regalo. Ipapadala ko na lang sa Giant Family. Handa na ang mga regalo. Ito ba? Hindi na kailangang magpadala pa. Dadalhin ko na lang. Hahaha, nakakuha talaga tayo. Ang investment mula sa babaeng mayaman. Makakatanggap ang pamilya natin ng 2.5 bilyon. Talagang magaling ang anak ko. Xiao Hao, ang galing-galing Montag. Credit iyan sa aking asawa. Ako'y nakikinabang lang. Oh, Yoho. Ang pinakamalaking ambag mo ay ang pagpapakasal sa mabuting manugang. Kung nakinig tayo kay Jiangchen, Wala sanang investment ang pamilya natin. kahit kusing, Muntik nang mailigaw si Xiao Hao. SA Probinsya. Walang hiya ang anak na yan. Bagay sa kanya ang magpakasal sa probinsyana. Tay, nakauwi na ako. Bold naman nitong magpakita dito. Kuya, may dala beng. Mamahaling regalo ang probinsyana mo? Sabi ka OSIO. Nandito lahat ng kamag-anak natin. Huwag mong ipahiya ang mga magulang natin. Isang mahirap na babaeng taga-nayon. Anong magandang regalo ang may pagkahanda mo para sa pag-uwi, Jiang Chen? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag kang bumalik? Ginagawa mo ito para lang mapahiya kami ng tatay mo, di ba? Yung regalong dala ng babaeng taga na yon, hindi ko alam kung karapat-dapat ba yan. Kung hindi kami masisiyahan, hindi kita patatawarin. Ang regalo sa pag-uwi ay tungkol sa puso. Gaano ba kahalaga ang presyo? Ito lang ang dala ko. Kayo na ang bahala. Ono 2, anak Monugang? Anong nangyayari? May special ba sa regalong ito sa pag-uwi? Hindi ba ito lang yung mga ginseng na makikita sa mga maliit na tindahan sa bayan? Karaniwan lang yan. Bakit kayo nagulat? Hindi, mali. Parang ito ay... Ito yung ginseng na binigay ng tatay ko sa Diyosa ng Yaman. 1,000 taong ginseng, nagkakahalaga 50 milyon. Diyos ng yaman? Sinasabi mo bang siksiwen ang asawa ko? Anak, sinasabi mo bang ginamit ito ng biyenan mo para makakuha ng 50 bilyong puhunan? Imposible. Kung ganun, dapat nasa. Kami ng Diyos ng yaman ang ginseng na to. Paano ito nakuha ni Jiang Chen at dinala rito? Dahil dito. Dahil ninakaw mo ito. Barang naalala ko na. Si Jiang Chen at ang Diyosa ng Yaman ay magkakabaryo. Tiyak na sinundan niya kami ng palihim at pagkatapos naming umalis. Pumasok siya sa bahay ng Diyosa ng Yaman at ninakaw ang ginseng na regalo ng biyenan ko. Wala kang basihan. Kahit kontrata ng bahay ay kayang pekin, ano pa ba ang hindi mo gagawin? Para lang may pakitang magandang regalo, gumawa ka ng krimen. Jiang Chen, napakawalang hiya mo talaga. Hindi ako. Hi Hop! Ninakaw mo pa ang gamit ng Diyosa ng Yaman. At dinala mo pa rito ang problemang ito. Sino ba ang gusto mong patayin? Tatay, pakinggan mo muna ako. Ito ay... Anong pakikinig? Walang kwenta. Nanay, sinaktan mo ako. Gusto kitang patayin ngayon din. Ibalik mo agad ang ginseng na ito sa Diyosa ng Yaman. At mag-surrender ka sa pulisya. Huwag ka nang bumalik sa pamilya Jiang. Wala akong anak na tulad mo, Zumi. Tatay, nanay, kung hindi niyo gusto ang regalo, alisin ko. Pero hindi dapat niyo ako pinaratangan, lalong hindi dapat niyo binumisan. Ang aming pagmamahal bilang mag-asawa. pagmamahal, Ninakaw mo at sinasabing pagmamahal. Ikaw ba ang walang hiya? O ang asawa mong taga na yon ang walang kahihiyan? Pwede mo akong hamakin, pero huwag mong insultuhin ang asawa ko. Ganito na lang, kung gayon. Makakapagbigay ka pa ng isang mamahaling regalo para sa pag-uwi. Ako,
Sasampalin ko ang sarili ko at hihingi ng tawad sa'yo. Malamang hindi na niya makakamit ang pagkakataong ito sa buong buhay niya. Dumating ang regalo ni Miss Su. Ipinadala ni Miss Su sa pamilya Jiang. Isang pambihirang pink diamond necklace. Isang kamayang inukit na jede ng dalubhasang artisan. At isang original na sketch ng 12 zodiac signs ni Kibeshi. Ginoong Jiang, ang mamahaling regalo ni Miss Su ay naipadala na. Paalam. Naku. Ang halaga ng mga ito ay hindi bababa sa 200 milyon. Sino ba talaga ang misteryosang si Miss Su? Paano niya nagawa ang ganitong kamanghamanghang pagbibigay? Siwen, ang hawak ko ay hindi regalo para sa pag-uwi. Ito ang tunay na regalo. Sino si Siwen? Bakazia. Ang babaeng kaganayon na pinakasalan ni Jiang Chen para sa swerte. Parang ganoon ang pangalan niya. Pero, hindi posible na siya ay ganito kayaman. Tiyak na may pagkakamali dito. Ang makakapagbigay ng ganitong regalo ay may kayamanan na hindi bababa sa 100 bilyon. Kung totoo ito, di si Xiao Hao ay nagkamali ng napangasawa? Baka galing ito sa misteryosang babaeng mayaman? Posible. Si Jiang Chen. At ang babaeng mayaman ay magkababayan. Kaya, malaki ang posibilidad na magkapangalan sila ng babaeng taga na yon. Naintindihan ko na. Tiyak na galing ito sa misteryosang babaeng mayaman. Ang misteryosang babaeng mayaman ay nakipagkasundo sa pamilya Lin at ipinadala ang regalo, pero sa pagkakataon, naipadala ito sa pamilya Jiang. Ganong pala. Kaya ang mga regalong ito ay walang kinalaman kay Jiang Chen. Mga biyenan, ang mga regalong ito ay para sa inyong dalawa. Naku, 200 milyon at basta na lang ibinigay. Ang yaman talaga ni Binibining Lin. Kung ako ay magkakaroon ng manugang na katulad niya, siguradong masaya ako habang nananaginip. Managinip ka na lang. Ha. Sabi ko na nga ba, Hindi makakabawi ang isang hamak na tao. Paano yayaman ang isang mahirap ng biglaan? Kuya, ano ang masasabi mo? Ang asawa ko ay nagbigay ng mga regalong nagkakahalaga ng 200 milyon sa mga magulang. Kayo? Ang mag-asawa ay nagbigay ng mga ninakaw na bagay. Hindi ba't medyo hindi makatarungan? Jiang Hao, ano ang gusto mong gawin? Medyo nasasayang ang oras. King, bilisan mo ang pagmamaneho. opo, binibini. Nanay, tatay, sa tingin ko, si Jiang Chen ay magdudulot lang ng kahihiyan sa pamilya natin. Itaboy na lang natin siya sa labas ng bahay. Sumasang-ayon ako. Ang pamilya Ling ngayon ay nakipag-ugnayan na sa Diyosa ng kayamanan. Tiyak na magiging bagong mayaman ang pamilya natin. Nakakadiri na maging kamag-anak ng ganyang uri ng tao. Nanay, tatay, hindi kayo sasang-ayon, di ba? Sinong nanay mo? Gamit mo pa ang ninakaw mong regalo. Walang utang na loob. May respeto ka ba sa akin? Hindi rin kita tatay. Mandarayak at mapagsamantala. Malas na malas ako sa buhay. Na nagkaroon ng ganyang anak. Umalis ka. Gayon din. Dahil lang ako'y napunta sa probinsya at naging asawa ng isang babaeng taga-baryo. Akala nyo'y kahiyan lang ang maidudulot ko. At gusto ninyong putulin ang relasyon natin. Tama. Ha ha ha. Jiang Chen. Kung hindi mo sana pinayagan ang pagpapalit ng kasal. Ikaw sana ang kasama ni Ruotong ngayon. Tinatamasa ang kayamanan. Sayang, pumayag ka sa pagpapalit. Naging asawa ng isang babaeng taga-baryo bilang catboy. Hindi ka naahon pa habang buhay. Hahaha. Umalis ka na. Ito ang handaan ng pamilya Jiang para sa akin. Isang mahirap na magsasaka lang ang katulad mo. Hindi ka karapat-dapat na narito. Pinapaalis ka ng manugang ko. Hindi mo ba naririnig? Umalis. Nadungisan mo na ang pangalan ng pamilya Jiang. Kung hindi ka alis, babaliin ko ang mga binti mo. Kayo ang may gusto ng hiwalayan. Wala akong tutol. Mula ngayon, maging ako man ay mahirap o mayaman. Wala na itong kinalaman sa inyo. Tumigil ka, Jiang Hao. Anong gusto mo ngayon? Pwede kang umalis, pero ang mga damit mo. Pati na ang brief at medyas, lahat ba't galing sa pamilya Jiang? Kung alis ka, iwan mo ang mga gamit ng pamilya Jiang. Hindi mo naman siguro siya papaghubarin? Nakakahiya naman yon. Ayokong makakita ng ganyan. Jiang Hao, magdahan-dahan ka. Magdahan-dahan? Karapat-dapat ka ba? Ara, tulungan nyo ang binatilyo. Anong ginagawa nyo? Ano to? Bitawan nyo ako. Huberin N, yo ang kanyang brief. Ipapakita ko sa lahat.
na pareho kami mga anak ng pamilya Jiang. Pero kayang-kaya ko siyang apakan. Dahil nag-asawa siya ng babaeng taga-baryo. Ha ha ha. Sino nang may lakas ng loob na galawin ang asawa ko? Sino ba, tong babay? Ang lakas ng dating. Mga sasakyan ng mayayaman, mga bodyguard pa ang kasama. Hindi simpleng babae ito. Tatay, Ito ang handaan ko para kay Ruotong. Bakit mo sinama ang mga dayuhan? Hindi ako nag-imbita ng dayuhan. Pamilya lang natin ito. Sino itong babae? Alam ka una. Para sa akin siya. Ikaf. Ang pamilya Lin ay pinagpala ng Diyosa ng kayamanan. Tiyak na magugulo ang mga mayayamang angkan dahil dito. Ang babaeng ito, tiyak galing sa mayamang angkan. Ipinadala para makipagkaibigan sa akin. Hahaha tiyak ganon. Tama ka. Ang Diyosa ng kayamanan ay may trilyon at namumuhunan sa maraming kumpanya. Ang yaman at kakayahan niya ay hindi pangkaraniwan. Pinakamayaman sa bansa. Kaya dapat magpakabait ang mga mayayamang angkan. Kaya, ang pamilya Jiang natin ay magiging pinagsasaluhan ng mga mayayaman. Hahaha, ang galing montak mahal. Mapalad ako na naging asawa kita. Parang swerte ng pamilya natin. Haha, ang galing na manugang ko. Mapalad ang pamilya Jiang sayo. Jiangchen nakita Montag ba? Ang dangal na may dudulot ko kay Jiang Hao at sa buong pamilya Jiang ay hindi kayang gawin ng asawa mong taga-baryo kahit ilang henerasyon. Maligayang pagdating sa aking handaan. Bakit Montag ako sinampal? Para matuto ka. Kapag hinawakan mo ulit ang asawa ko, babaliin ko ang mga binti mo. ito ba ang mahina kong asawa? Alisin niyo ang marurumi niyong kamay. Layas. Pasensya na mahal, dapat sinamahan kita. Naapi ka dahil sa akin. Ziazi Jiangchen. Ang babaeng taga-baryo para sa kasal, si Sutsiwen. Bakit mas maganda pa kay Lin Ruotong? Jiang Hao ano sinasabi Montag? Nasaktan ako. Hindi mo man lang ako pinagtanggol, ikinumpara mo pa ako sa taga-baryo. Gusto mo hiwalayan kita? Naku manugang, huwag kang magalit. Hindi kasalanan ni Chiao Hao ito. Kasalanan ng babaeng ito. Oo, sisu Fwin. Walang modo ka. Ano ba? Ang kinain mo para sampalin ang manugang ko. Dali, humingi ka ng tawad. Tawad? Hindi. Pwede niyo akong apihin. Pero hindi ko hahayaang hamakin niyo ang asawa ko. Salamat mahal sa pagsasanggalang mo. Sabihin mo sa akin, paano ka nila inapi? Ito ang sama ng loob. Mahal, tulungan kita. Tulungan siyang maghiganti. Magrenta ng mga sasakyan, umupa ng mga taga-nayon bilang bodyguard. Bumili lang ng mumurahing damit at ayusin ang sarili. Akala mo ba kung sino kang mayamang anak ng isang kilalang pamilya? Anak ng mayaman? Ingnan mo nga kung karapat-dapat ka. Ang anak kong si Jiang Chen ay napunta sa probinsya. Para sa iyong kasal, tapos ganito ang ginawa mo. Wala ka man lang maayos na regalo para sa amin. Wala kang hiya, nagkukunwari ka pa sa harap namin. Pinahiya mo kami sa mga kamag-anak namin. Tapos ikaw, nagpapanggap ka pa. Probinsyana ka talaga. Mukhang hindi mo alam kung ano ang kahihiyan. Hindi mo ba ipinadala ang regalong hiniling ko? Binibini, nandito lahat ang mga regalo na inihanda ninyo. Ito ang mga regalong dala niya, tatay. Hindi ba sinabi ni Ruotong? Pa sa kanya ang lahat ng ito. Tinanggap ni Ruotong ang mga regalong. Nagkakahalaga ng 200 milyon at ibinigay sa amin. Ikaw, probinsyana, kasabwat pa nitong batang ito. Gusto mong agawin ang regalo ng mabait kong manugang. Wala ka bang hiya? Ang kanyang kabutihan. Bakit naman sinasabi ni Linuotong? Nasa kanya ito. Kami ni Sewen ay pinagtatawanan niyo halatang may pinapanigan kayo. Ang labo naman.
Oo, may pinapanigan kami. Tingnan Montag nga kung ano ang estado ni Ruotong. At si Sutsiwen, ano naman ang estado niya? Bakit namin siya ituturing na importante? Ikaf, walang kwentang bata, wala ka man lang regalo. Anong karapatan mo para pagsabihan ako? Tumigil ka na, Jiang Chen. Umalis ka na. Kahit magpumilit ka dito, walang magbibigay sa iyo ng pagkain. Ha ha ha. Huwag kayong masyadong magyabang, King King. Ilabas ang resibo ng mga regalong binili ko. Ipapakita ko sa lahat kung sino ang nang-agaw ng regalo. Ilabas ang resibo. Binibini, ito ang lahat ng resibo. Tingnan ninyo ang mga detalye sa resibo, pwede ninyong i-verify. Kung may peke man, ibibigay ko ang lahat ng aking ari-arian sa inyo. Pero kung totoo ang resibo, lahat kayo, isa-isa, humingi ng tawad sa asawa ko. Mahal, huwag kang magpadala sa emosyon. Para sa akin, hindi ito worth it. Ikaw ang lalaki ko, ang kinabukasan ko na si Suksiwen. Para sa iyo, kahit mawalan ako ng lahat, worth it. Mukhang totoong mabait siya sa akin. Ang mga resibong ito, ang mga code na ito, magkakapareho talaga. Ang mga bagay na ito, talagang dala ng babaeng taga-baryo. Imposible, isa lang siyang magsasaka. Paano niya maibibigay ang dowry na 200 milyon? Peke ang mga resibong ito, mahal. Hindi naman, Diyos ni Zuefin. Hindi niya kayang manghula. Paano niya nagawa ang mga ito ng maaga? Na may parehong code sa dowry? Ngayon ko lang nalaman, simula-simula pa, ikaw pala ang kumukupit. Sa dowry nila. Ngayon ko lang nalaman, simula-simula pa, sila mag-asawa ang magnanakaw na nagbibintang. Nakakatawa, kinupit ang dowry ng kanyang kapatid. Tapos pinag-initan pa, walang hiya talaga. Tumahimik kayo. Kahit tutu ito. Ano naman? Gagawin kong collateral ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lin. Hindi kayang gawin ng babaeng taga-baryo ang ganito kalaking halaga. Peke ang mga antigong ito at paintings. Peke. Oo, peke talaga. Ang mga resibo at antigong ito, parehong fake. Hindi lang iyan, ang peking mga antigo na 200 milyon ay makukulong kahabang buhay. Nababaliw na kayo, para lang magpakitang gilas sa amin. Nagagawa mo ang illegal, tapos dinala mo pa dito. Ang mga nakaw na ito. Jiangshen, Suefin. Sino ba talaga ang gusto ninyong patayin? Lahat ng ito ay tunay. Nagdadahilan pa, kung may saysay ang dahilan, bakit pa kailangan ng pulis? Tatawag ako ng pulis, ipapakulong ko kayong lahat. Walang ebidensya, nangangako ka pa. Tignan natin kung sino ang makukulong ngayon. Talagang hindi kayo magsasawang mag-asawa hanggat hindi nahuhuli. Ngayon, haharapin ko kayo hanggang sa dulo. Tawagan ang pulis, pagdating nila, makikita natin. Kung sino ang madadala, bakit patatawag ng pulis? Lolo, eksperto ako sa langang ito. Madaling malaman ang tunay at peke. Xiao Chen, nag-asawa ka ng taga-baryo, hindi ka nagtino. Sa probinsya nagtatanim, tapos dito ka nakikipag-away sa kapatid mo. Ang asawa niya ay anak ng Lin Group. Ang pamilya Jiang ay kailangang sumipsip sa kanila. Hindi mo takti aalam? Lolo, hindi ko inakala na pati ikaw ay ganito. Mula noong bata ka pa, itinuro ko sa iyo bilang isang kuya na dapat mong ipakita ang mabuting halimbawa at bigyan ng halaga ang mga nakababata. Kahit wala kang kakayahan o kinabukasan, hindi mo dapat ikahiya ang pangalan ng pamilya Jiang. Lahat ng ito. Nakalimutan mo na ba o? Napunta lang sa wala ang lahat ng itinuro ko. Lolo, ikaw. Bakit nila ginawa ito sa iyo? Kailangan pa bang dahilan para maging based? Tatay, bakit ka pa nag-aksaya ng oras kay Jiang Chen? Tingnan mo na lang ang mga walang kwentang bagay na ito, totoo ba o pek? Para tuluyan nang mawalan ng pag-asa ang dalawang tangang ito. Tama si tatay, huwag na mag-aksaya ng oras. Wala na akong pasensya sa dalawang palaboy na ito. At sa kanilang mga kalokohan, titingnan ko. Jiang Hao, Lolo, sigurado KBA. Huwag kang mag-alala, ang lolo mo, manugang. Ang pinakapaboritong libangan ni Lolo ay ang mga antigong larawan at calligraphy. Ngayon ay eksperto pa siya sa asosasyon ng mga cultural relics. Walang duda sa kanyang kakayahan. Panoorin mo na lang kung paano ko mapapahiya ang mga tangang ito. At mapupuno ng kahihiyan. Iba si pala ito. Ang 12 zodiac signs ni Kilaw.
Paano may totoong ganyan na natitira sa mundo? Kung totoo ito, ang halaga ay hindi bababa sa 2 bilyon. Narinig Montag di Jiangchen. Ang bagay mo, peke sa unang tingin. Ano na nangyari lolo? Totoo ba ang larawan na ito? Imposible. Paano may totoong ganyan na umiiral? Umalis ka diyan. Jiang Hao, hindi magkakaroon ng problema di ba? Bakit ka nag-alala manugang? Ganyan talaga si Lolo kapag seryoso. Tama, dapat seryosohin ito. Kahit peke ang mapatunayan. Dapat may basehan. Walang magreklamo. At magpatuloy sa paggulo. Sige, nabawasan na ang aking pag-alala. Jiangshen, Su Efin. Dahil sa respeto sa aking mga biyenan, pwede kitang patawarin ngayon. Basta aminin mo lang na mas mababa ang estado mo. At gumapang palabas dito, pwede na. Hindi na kita pag-initan. Hanggang ngayon nagmamalaki ka pa rin. Ang pamilya Lin ay may anak na tulad mo walang respeto. At naghahanap ng gulo, mukhang malapit ng masira ang pamilya. Malapit Su Elvin, ang tapang Montag. Ang asawa ko ay mabait dahil sa ama at ina ko. Hindi na kita pagtutuunan ng pansin. Kung ayaw nyo, edi huwag. Asinumpa mo pa ang pamilya Lin. Walang hiya ka, hindi ka na nahiya, bigyan kita ng leksyon. Akala mo walang kakampi ang mabuting manugang ko, ha? Walang kakampi. Ha? Hahampasin ko yung mabahong bibig mo. Tune ito. Ang mga bagay na ito, lahat ay tunay. Kinumpirma na ni Lolo Jiang Hao. Lin Rotong, ano pa ang masasabi niyo ngayon? Si Lolo ba ay talagang malabo na ang mata? Ang mga bagay na ito, paano pwedeng maging tunay? Hindi ito pwedeng maging tunay, isa lang siyang probinsyana. Paano? Makabili ng tunay. Lolo, tingnan mo ulit na mabuti. Huwag kang magpaloko. Sige, titingnan ka o ulit. Mahal, kunwari lang ha. Ano sa palagay mo, posible bang ang perang pambili ng mga ito ay ipon ng pamilya sa loob ng 10 henerasyon? Ano? Ubos ang ipon ng 10 henerasyon para lang bilhin ang mga antigong sining sa harap ng lahat. Anon ga ulit ang tawag doon? Jiangchen, tingnan mo ang babaeng pinakasalan mo, isang gastadora. May ganon palang tangga es mundo. Ubos ang ipon ng 10 henerasyon, para lang. Sa araw ng pag-uwi, may balik ang dangal ng isang mahirap. At saka, ang mga ito, pek lang, bastos. Anak ng isang nagmamakaawa. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na tawagin ang amo kong tanga? Puta ka. Sino ang sinasabi mong nagmamakaawa? Hindi mo alam? Siyempre ang chairman ng Lin Group. Si Lin Wanshan, ako, ang tatay ko. Linawin mo, paano nagmamakaawa ang tatay ko? Ayoko sanang banggitin, baka magkagulo kayo sa pamilya. Baka mahiya kayo sa amin ng asawa ko. Pero hindi niyo pala pinapahalagahan ang asawa ko. Kung ganun, wala na akong pakialam sa nararamdaman niyo. Alam ba paano kong pamilya? Ang 50 bilyon na puhunan. Dahil si Lin Ruotong ay hipag ni Jiang Shen. Ang pamilya Lin ay nakakuha ng puhunan dahil kay Jiangchen. Paano nangyari ito, Jiang Chen? Hindi ba siya ang pinakawalang kwentang anak ng Jiang? Mayroon ba siyang itinatagong misteryosong background? Imposible. Ang pagkuha ng Lin family sa investment ay dahil sa kakayahan ng aking asawa. Yan ay kakayahan ng aking biyenan, tanga. Wala siyang kinalaman dito kahit pusing. Tama, Su Efin. Huwag kang magpakalat ng takot dito. Walang maniniwala sa iyo. Mga kasinungalingan mo. Maniwala ka man o hindi, ito ang katotohanan. Tumahimik ka na, bago pa malaman ng lolo. Kung totoo ba ang mga regalong ito, isang probinsyana ka lang. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan dito. Tingnan mo na mabuti kung totoo o hindi, magbigay ka ng konklusyon. Hindi ko na kaya ang 2 tangang ito na nagkakagulo sa harap ko. Ang 3 ito ay tunay na mga antigo. At bawat isa, kung ilalagay sa aksyon, ang huling presyo ay maaaring lumampas sa 300 milyon. Wala na. Ang mga bagay na ito ay tunay pala. Paano ito nangyari? Su Elfvin. Ginastos mo talaga ang lahat ng ipon ng maaming henerasyon ng Su family para lang kay Jiangchen ay magkaroon ng magandang imahe sa handaan. Bakit? Hindi ako kalimutan ng 1 milyonaryong kotse. Sinigawan pa ako. Anong meron kay Jiangchen? Paano mo nagawang gastusin ang lahat para sa kanya? Sutsiwen? Anak, hindi mo kailangang mainggit. Isipin Montag. Ikaw ang tanging tagapagmana ng Jiang family. Ang mga regalong ito ay mapupunta rin sa iyo.
Tama, mahal. Ang mga ito ay sa atin din naman. Ang dalawang tangang ito ay nagbigay sa atin ng bilyon. Oon nga, bakit hindi ka naisip yon? Jiangshen, Su Fn. Kayo talaga ay mabubuting tao. Ginastos ang ipon ng maraming henerasyon para ibigay sa amin. Maraming salamat sa inyo. Masyado kayong masaya. Ang mga bagay na ito, dahil ibinigay namin ito ang karapatan sa pagpapaliwanag, ay dapat nasa amin. Mahal, ano ang gagawin natin? Kung hindi alam ng Jiang family ang halaga nito, kunin natin ang lahat. Kunin ng lahat. Huvak. Mga gamit ko ito. Ibalik ninyo sa akin. Mga magnanakaw. Kayong lahat ay magnanakaw. Huwag mong agawin ang aking mahal. Lolo, Huwag kang magpadala sa awa, hindi sila karapat-dapat. Kayong mga magnanakaw, ibalik ninyo ang aking mahal. pero siya pa rin ang lolo ko. Lolo, okay ka lang ba? Huwag kang magpanggap dito. Walang utang na loob, ibalik mo ang mga iyan. Gusto kong ipamana kay Jiao Hao bilang pamilyang kayamanan. Hindi mo ibibigay. Papatayin kita. Mangahas ka. Papatayin kita. Ang handog ni Xewen para sa pag-uwi. Pero ibibigay mo kay Jiang Hao bilang pamilyang kayamanan. At papatayin mo ako. Lolo, pareho kaming apo, bakit? At kayo, bakit kayo mas pinapaboran si Jiang Hao? Ano ba ang kulang sa akin kumpara sa kanya? Dahil wala kang kwenta, nakakadiri. Ang pagpapastay sa iyo, sa Jiang family, ay para lang maging libreng katulong. Ni Xiao Hao. Kung hindi, matagal ka nang pinapaalis at pinabayaan. Tama. Tama si Xewen. Hindi ko dapat nagkaroon ng anumang pag-asa sa inyo. Igilan mo ang kakulitan, Jiang Chen. Ibalik mo agad ang mahal ko. Kung hindi, talagang babakbakin kita. Sobra na ang pagmamalupit. Gusto mo? Ayaw kong ibigay. Hala, hala, hala. Aray. Hubak. Pamilyang kayamanan ko iyan. Paano mo na ituloy na basagin? Hindi pa tapos ito. Tigilan Montag. Sutsiwen, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ito ay ginastusan ng buong Su family. Sa ilang henerasyon, nagkakahalaga ng bilyon. Paano mo nagawa? Basta mabigyan ko lang ng katarungan ang asawa ko. Kahit daan-daang bilyon pa, okay lang. Navala na. Wala na ang aking mga mahal. Mahal ka o. Hindi, kailangan kong tawagan agad ang presidente. Para makita kung maayos pa ito. Su Fn, walang hiya ka. Paano mo nagawang sirain ang napakamahal na bagay? Hindi ba sinabi ninyong peke ang mga ito? Kung peke lang, ano ba ang masama kong sirain? At saka, ano ba ang kinalaman ninyo sa mga bagay na ito? Ang mga regalong dala ni Jiang Chen pagkatapos ng kasal. Pagpasok sa aming Jiang family, amin na ang mga ito. Kung nasira mo ang mga ito, dapat mong bayaran lahat. Kung hindi, Kung hindi ano, sasaktan mo ba ako? AME, huwag mong isipin na walang makakagalaw sa iyo dito. Jiang Hao, Suntukin Montag Sia. Miss. Jiangshen, masakit ba? Bakit ka ganyan katanga? Hindi masakit. Salamat pa nga ako sa'yo. Salamat sa akin. Salamat sa pagpapakita mo ng tunay na ugali ng mga taong ito. anak. Nanay, tatay, ang ngipin ko. Nawala ang ngipin ko. Deserve mo yan. Inatake na naman si Miss. Asawa. Ginoo, bakit ba laging daladala mo ito? Takot ako baka may mangyari sa asawa ko, kaya lagi kong dala. Asawa. Kahit wala si Miss sa tabi mo. Daladala mo pa rin ang gamot sa hika. Hindi nagkamali si Miss.
Ikaw ay isang lalaking mapagkakatiwalaan. Ano na? Jiang Chen, hayop ka. Paano mo nagawang saktan ng ganito? Mabuting manugang, hindi naman yan pagsunto. Sa iming siyawhaw. Parang sampal lang sa mukha mo yan. Tama, sa harap ko mismo sinaktan ang asawa ko. Parang binabastos mo ako, Linruotong. Hindi matatapos ang usaping ito ng ganito lang. Huwag mong isipin na, pagkuha ng ilang taga-nayon bilang bodyguard, ay makakapanggago ka na sa harap ko, Linruotong. Hindi ito matatapos ngayon. Tatawagan ko na ang tatay ko. Hintayin ninyo. Gusto mong tawagan si Lin Wanshan. Ako na ang tatawag. Ikaw ang tatawag? Asawa? Paano niya nakuha ang numero ng tatay mo? Huwag kang maniwala sa kanya. Ang tatay ko ay chairman ng Lin Group. Siya ay isang taga-nayon lang. Kahit magmakaawa pa siya, hindi niya makikita ang tatay ko. Paano niya makukuha ang numero ng tatay ko? Linrotong, mas mabuti pang tumigil ka na. Kung hindi, bawiin ni si Wenang. 50 bilyong puhunan ng inyong Lin family. Jiang Chen, hindi mo sasabihin sa akin na itong babaeng taga-baryo ang may-ari ng trilyon na yaman, ang diyosa ng kayamanan? Kung titingnan mo ang lahi niya, puro magsasaka lang. At gusto makipagkaibigan sa diyosa ng kayamanan? Mas naniniwala pa ako na ang mabuting manugang ko, si Ruotong, ang diyosa ng kayamanan kaysa sa iyo. Itong babaeng taga-baryo na ito. Ang asawa ko ang may angkop na ugali at tinagmulan. Para tawaging diyosa ng kayamanan. Sa oras na ito, dapat natanggap na ng tatay ko ang 50 bilyon na puhunan. Malapit na maging diyosa ng kayamanan si Lin Ruotong. Hindi na ito malayo. Bosu, pakitingnan po. Ibigay mo ang iyong nag-isang anak na babae bilang katulong ng aking anak. Mahina ang katawan ng aking anak, kailangan ng tagapag-alaga. Ang anak kao ay maingat at mapagkalinga, perpektong katulong. Para kay Su. Kunin mo muna ang 50 bilyon tungkol sa kontrata. Ibibigay ko ito sa aking anak. Siya ang magdedesisyon. Haha, salamat po Su. Mabibigay ko ang anak ko bilang katulong ni Su. At ang pamilya Lin ay magkakaroon ng trilyon na puhunan. Malapit nang umangat ang Lin Group. Bosu, zamahan ka o kayo. Hahaha, dapat kong sabihin agad kay Ruotong. Ang magandang balitang ito. Dalhin ang kontrata sa bahay ng Jiang. Pa sa aking anak. Jiang Chen, hindi Montag ba alam. Na pagkatapos magpanggap ng babaeng ito bilang diyosa ng kayamanan, hindi siya makakaligtas. Hindi pwede. Hindi ito matatapos ngayon. Tatawagan ko ang tatay ko. Alam ng tatay ko ang gusto ko. Gusto ko siyang tawagan. Pero siya ang tumawag. Tatay, may sasabihin ako. May magandang balita rin ako. Magandang balita. Natanggap na ba ang 50 bilyon na puhunan? Ang puhunang ito, kalahati ay para sa pamilya Jiang. Sa perang ito, makakabili ako ng kahit ano. Pagdating ng 25 bilyon, double ang halaga ng pamilya Jiang. At taas ang pamilya Jiang bilang isa sa mga mayayaman. Ngayon, ipagmamalaki ng pamilya Jiang ang sarili. Ito ay dahil sa akin, si Jiang Hao, kung hindi ko nakilala si Ruotong, at tinakasalan siya. Hindi natin maranasan ang magandang buhay na ito. Hindi tulad ni Jiang Chen, na nag-asawa ng isang babaeng taga-baryo. Natutunan pa ang mga masasamang ugali, puro paluloko lang ang alam, at nag-aakalang siya ang diyosa ng kayamanan. Tatay, ano ang sinasabi mo? Pinirmahan mo ako ng kontrata ng pagsasapalaran para maging katulong ako ng dalagang Su. Maging katulong? Sino ba itong si Miss Su? Anong karapatan niya para gawing katulong ang manugang ng pamilya Jiang? Ang manugang ko ay ang Heres ng Lin Group. Anong klaseng tao ang may karapatang pumirma ng kontrata ng pagsasapalaran sa manugang ko? Si Miss Su. Ang misteryosang diyosa ng kayamanan na may trilyon na yaman. Isang karangalan ang maging katulong ni Miss Su. Ibig sabihin nito, ang Lin Group ko ay magiging kaisa ng diyosang may bilyon na yaman. Ibig sabihin, sa hinaharap ang Lin Group, ay magiging isang kumpanyang may bilyon hanggang trilyon. At katumbas na ng kayamanan ni Miss Su, trilyon. Kapag naisip ako na makikibahagi ako sa kayamanan ng pamilya Lin, ay naku, parang nahihirapan na ako sa paghinga. Swerte ng pamilya Jiang sa manugang namin. Ito ang asawa ko, ang magiging katulong ni Miss Su. Ang asawa ko, ang magiging may-ari ng trilyon na yaman. Ang asawa ko, ako si Jiang Hao, ay nagtagumpay dahil sa tamang pagpili ng asawa. At ikaw Jiang Chen,
magpakailanman ay mananatili. Sa mahirap na buhay sa probinsya, ito ang tadhana mong hindi mo matatakasan. Jiang Hao. Wendeng International. Hindi ba ito isa sa mga ininvestan ni Miss Su? Bakit siya pupunta sa pamilya Jiang? Hindi Montag PA alam? Pa sa'yo siya pupunta. Ako? Manugang, ikaw ngayon ang personal na katulong ni Miss Su. Sa hinaharap, ikaw ang pinakamalapit sa kanya. Ang Wendeng International ay magsisip-sip sa'yo. Tama lang yan. Tama. Sa hinaharap, ang mga ganitong tao ay magsisidatingan, sisirain pa ang pintuan natin sa dami. Ang manugang natin ay magiging isang mahalagang tao sa mata ng lahat ng mayayaman. Nakikita mo ba? Ang asawa mong taga-probinsya, gustong magpakita ng kayamanan. Sa pamamagitan ng paloloko, samantalang ang asawa ko ay tunay na mayaman. Kahit ang CEO ng kumpanyang may bilyon na yaman ay susuyo sa kanya. Huwag kang masyadong masaya, Jiang Hao. Paano mo nasisiguro na ang chairman ay hindi para sa asawa ko pumunta? Kalokohan. Mga sinungaling kayong mag-asawa. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Asawa, ipakita mo sa kanila ang iyong galing. Siege, Asawa. Ang chairman ng Wendeng International. Ako ang taong pinuntahan mo rito para makilala. Bakit hindi ka pa nagmamano at bumabati sa akin? Saan galing ang baliw na ito? Buwisit, nanggigil ako. Bulag KBA? Miss, ang kontrata ng pagbibenta ni Linruoto. Pakitingnan po. Talagang ginastusan ni Lin Wan siya nito. Para lang makasama sa'yo, handa niyang ipagbili ang sarili niyang anak na babae. Manugang, may mas malala PA. May gustong maging aso ni Miss. May gustong maging ina ni Miss at may nagmamakaawa. Para maging kabit ni Miss. King, kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano. At magkakamali si Jiang Shen sa akin. Babantayan kita ikulong sa maliit na kwarto. Bakit ibinigay ang kontrata kay Su Tsiwen? Hindi ba siya isang babaeng taga-baryo, kundi tunay na diyosa ng yaman na may trilyon na pondo? Kung ganon, hindi ba tayo ang napahama? Tumigil kayong lahat. Hindi totoo ang kanyang pagkakakilanlan. Tama. Paano magkakaroon ng swerte si Jiang Chen? Pwede lang siyang mag-asawa ng isang babaeng taga-baryo na habang buhay magtatanim. Babeng taga-baryo. Hanggang ngayon, ayaw pa rin aminin. Ang kontrata ng pagbebenta na may pirma ni Lin Wanshan. Hindi ba't sapat na ito para patunayan ang aking pagkakakilanlan at ang inyong katangahan? Ito ay Pirma ni Papa. Tunay na pirma ni Lin Wanshan ito. kaya totoo ang kontrata ng pagbibenta. Kaya ang pagkakakilanlan ni Su Tsiwen ay diyosa ng yaman. Ang pagkakakilanlan ni Su Tsiwen ay diyosa ng yaman. Buwisit, ano ba ang napalampas ko? Naiwan ko ang diyosa ng yaman na may bilyon-bilyong yaman. At ibinigay kay Jiang Chen, ako. Jiang Chen, palitan natin. Dapat nating palitan ang kasal. Su Elfin ay dapat akin lang. Panaginip mo lang yan. Anak, ang kamay ko. Anak, huwag mo akong takutin. Nanay, tatay, hindi pwedeng mapunta kay Jiang Chen ng ganito lang. Hindi pwede, ang diyosa ng yaman ay dapat akin lang. Siya ang kuya, ako ang bunso, dapat siya ang magbigay sa akin. Dapat niyang ibigay sa akin si Su Tsiwen. Jiang Hao. Masyado kang maaga para magsisi. Ano ang mapapatunayan ng isang kontrata? Kung totoong diyosa ka ng kayamanan at may ganito kang kapangyarihan, bawiin mo ang 5 bilyon na ibinigay mo sa pamilya Lin. Nababaliw ka na? Ikaw ang baliw. Isang basahang papel lang. Gusto mong patunayan na siya nga? Su Elfin. Pangarap ka na lang. Lin Ruotong, gusto mo talagang magpakasakit. Sino ang nagsabing ako ang magdurusa? Kung hindi mabawi ang puhunan, pek ang identidad niya. Nagpapanggap bilang diyosa ng kayamanan. Marami akong paraan para patayin kayong dalawang tanga. Mahal, ikaw ang bahala sa bahay na ito. Anong gagawin mo? Kung gusto niyang mamatay, bigyan natin siya ng gusto niya. Sundin kita, mahal. So Cheng, maghanda ka ng sasakyan. Lahat, pupunta tayo sa Lin Group. Hindi lang ako babawi ng puhunan. Pati ang Lin Group, tatanggalin ko sa mapa. Ito ang kapalit ng pag-api sa asawa ko. Siege.
Chempe. Hindi ako naniniwala. Isang hamak na probinsyana, makakapantay sa diyosa ng kayamanan? Tama. Yung asawa ni Jiang Chen na Kid. Hindi naman kasing ganda ka o. Hala, tingnan mo tak. Dumating na ang biyenan. Oo, Tong. Ano ba? Tong emergency? Bakit mo ako pinababa? Bienan, ginagago ang manugang kong mahal. Ang lakas ng loob apihin ang paborito kong anak. Gusto na niyang mamatay? Mayaman ba yun? Kahit sino pa yan. Ang Linwanshan at ang pamilya Lin. May koneksyon na kami sa Diyosang bilyonarya. Hindi lang sa lungsod na to, kahit sa buong probinsya. Walang may lakas ng loob na bastusin ako. Oo, tama. Ang tapang apihin ang panganay ko. Gusto niyang mamatay. Anak, sabihin mo sa akin kung sino, bubuhayan ko yan. Tay, paano kung sabihin kong ang diyosa ng kayamanan ang umapi sa akin? Anak ng tukwa, bakit mo siya ginulo? Gusto mo ba akong patayin? Piyinan, ruotong. Nakibiro lang, 2SA, yo. Hindi naman talaga siya diyosa ng kayamanan. Isang probinsyana lang na nagpapangga. Ang yabang-yabang pa. Tai, Tulungen Montag ako. Ako pa mismo ang sinampal ng Peking yun. Sinampal ka, pero kapag may kinalaman sa diyosa ng yaman, malaking bagay yan. Hindi ko hahayaang may manghamak sa pangalan ng diyosa ng yaman. Sabihin mo kung sino, pupuntahan ko at babatuhin ko ng tay. Tapos na si Jiang Chen at itong maliit na to. Ayan na ang sasakyan. Ang sasakyang to. Siwen. Tungkol sa pagbawi ng puhunan, baka pwede na lang natin kalimutan. Nandito na tayo, bakit bigla kang nagbago ng isip? Dahil ba may natitira pang awa sa kanila? Wala, ayoko lang na malugi ka dahil sa akin. Lugi. Siwen, bakit ka umiti? Bayaw, hindi mo ba alam na ang pamumuhunan sa Lin Group? Hindi para kumita ang etko. Ang 50 bilyon na puhunan. Kung hindi para kumita, para saan pa? Zuempre, dahil sa yo. Dahil sa akin. Tama. Malapit nang magbangkarote ang Lin Group. Talagang malulugi ang proyektong to kung hindi dahil kay Jiang Hao na kapatid mo. Hindi ako tutulong. Sayang, ginawan ka pa ng masama ng mga iyon. Mga tanga. Ikaw. Ilang araw pa lang tayong kasal, binigyan mo na ako ng 10 bilyon na regalo. At naglabas ka pa ng 50 bilyon para sa akin. Anong klaseng asawa ba ang napulot ko? Swerte kong talaga. Halika, asawa, ipaghiganti kita. Angan. Tatay, tawagin mo lahat ng seguridad ng kumpanya. Ngayong araw na to, babatuhin ko itong dalawa hanggang hindi na sila makilala ng nanay nila. Si Jiang Chen, dahil SA, probinsyanang walang kwenta, nagmalaki, ni hindi ako narespeto. Ni hindi rin narespeto ang asawa ko. Ngayon, talagang papahiyaan ko siya. Sige, pawagin ang seguridad. Natulak ba ang sasakyan? Hindi. Tatay, natakot siya nang makita ka. Baka mahuli ang totoo niyang pagkatao. Gusto niyang tumakbo. Jiang Chen, tumigil ka. Noong nasa bahay, ikaw ang laging nagpapakitang gilas. Ngayon naman ang turn ko. Huwag mong hayaang tumakbo. Jiang Hao, harangin mo ang sasakyan. Oy, buksan mo ang tak. Hindi ka pwedeng umalis. Siwen, kumusta si Lola? Malala ba? Hindi maliwanag ang sinabi ng kapitbahay. Pinapauwi na tayo agad. Bilisan pa, mas mabilis pa. Siwen, huwag kang mag-alala. May awa ang Diyos kay Lola, hindi magkakaproblema yan. Jiang Hao, ang cute-cute mo. Hindi ka pa rin makaharang ng sasakyan. Halika na, magmaneho ka na. Ako na ang bahala. Ngayon, talagang paparusahan ko ang mag-asawang to. Bilis, bilis, magmaneho ka na. Tapos magpapanggap ka pa. Gusto mo nang umalis. Alang katotohanan, yan. Oy, mga magkamag-anak, hayaan na lang natin ang mga bata ang mag-ayos ng problema nila. Sakto, may kailangan akong pag-usapan sa inyong dalawa. Umakyat tayo at magkape. Ha? Xiao Hao, Ruotong. Okay lang ba kayo? Huwag kayong mag-alala. Ni hindi nga siya makaharap sa biyenan ko. Ang babaeng tong si Sutsiwen, siguradong pek yan. Wala akong dapat katakutan sa pag-ayos sa mag-asawang walang pera at impluensya. Ay naku, tumigil ka na sa kakadaldal. Magmaneho ka na. Tatay, kumuha ka ng ilang bodyguard para sumama sa akin. Ako na ang bahala. Ngayon, babalik ko talaga sa kanya. Kung hindi, ibabaliktad ko ang pangalan kong Lin Ruotong. Alam ko na yan kahit hindi mo sabihin. Halika kayong mga to, mamaya. Ingatan ninyo ang kaligtasan na mabuting manugang ko. Oo. Simula nang makuha ang 50 bilyong puhunan, naging kakaiba na siya. Ano biye tu, tatay, ang kalikasan ni Jiang Hao. Kailan pa naging mas mahalaga kaysa sa akin? Ang saan na ito ay pambihirang uri. Hindi ko ito inom kung hindi dahil sa inyong dalawa. Ang bait-bait naman, magkamag-anak. Sobrang kinikilig kami.
Ano ba ang kailangan ninyo? Sabihin ninyo na lang, basta kaya namin. Hindi kami magdadalawang isip. Oo, tama yan. Kung ganoon ang sinabi mo, Sage. Direza na lang tayo. Gusto ka o. Humingi ulit ng 50 bilyong puhunan. Ha? Magkamag-anak, tama ba ang narinig ko? Hihingi ka ng puhunan sa amin? Huwag mo akong lokohin, alam ko ang relasyon ninyo sa Diyosa ng Yaman. Malalim yan. Kung hindi dahil kay Jiang Hao, hindi ko makukuha ang 50 bilyon ko noon. Ano ang sinabi mo? Sinasabi mo bang nakuha mo ang puhunan? Dahil sa anak naming si Xiao Hao? Magkamag-anak, malaking biro yan. Mula mismo sa bibig ng Diyosa ng Yaman, paano magiging peke yan? Sabi ko na nga, wala namang masyadong problema. Bakit kailangan pa ng cast? Bali na, tapos sasabihin walang problema. Lola, bakit ka ba ganyan ang inat-inat mo? Halika. Sabi ko na nga, ako na ang gagawa ng gawaing bukid. Bakit ikaw pa rin ang gumawa? Akyat baba ka pa rin, ngayon nasugatan ang binti mo. Pag nasugatan ka sa mas delikadong parte, ano na lang ang mangyayari? Wala lang akong magawa, kaya ganito. Kung wala kang magawa, sumama ka na lang sa mga matatanda. Maglaro ka ng cards o sumayaw, hahanap ako ng ibang libangan para sa'yo. Hindi ka na po pwedeng magtrabaho sa bukid, naiintindihan mo? Pero, Walang pero-pero, ako ang haligi ng tahanan. Kung hindi ka susunod, hindi na namin alagaan si Xiwen at ikaw. Sige nanga. Mabait ka naman. Humiga ka at magpahinga. Mamaya, luluan kita ng sopas na manok para pampalakas. Sige. Hindi pa sumusunod sa akin ang lola ng ganito dati. Magaling talaga si Jiang Chen sa pag-aalaga ng banda. May kakaibang husay siya. Xiao Chen, salamat sa lahat ng tulong mo. Kung hindi, baka bumigay na ang mahinang katawan ni Xiwen. Baka mahirapan siya. Lumabas ka, Kid. Si Jiang Hao ang boses na yon. Lumabas ka, Kid. Mga walang kwentang cute, akala ninyo makakatakas kayo sa pagtatago dito. Nagtatago kayo parang pagong, hindi kayo makakatakas. Jiang Hao, Zipeng Montag ang pinto. Tabi kayo, mga Kid. Basagin ang pinto, buksan mo. Aray! Anong tawa? Sarhan mo ang bibig mo. Jiang Hao, okay ka lang? Oo, hindi nasaktan ang mahalagang parte. Mukhang hindi mo na magagamit yan. Jiang Shen, ikaf. Sinadya mo ito, gusto mong makita, na mawalan ng lahi ang pamilya Jiang. Hindi naman, nandito pa ako para sa pamilya Jiang. Ay hindi pala, pinalayas niyo ako sa pamilya Jiang. Mukhang talagang, Cute, papatayin kita. Anong hinihintay ninyo? Gibeng ninyo. Gigibayin ko ang bahay na ito, wala na kayong matitirhan. Wala na kayong matitirhan. Dalhin ang sasakyan. Huwag. Jiang Hao, linuotong. Nababaliw ba kayo? Kayong dalawa ang baliw. Umaasa kayo sa isang babaeng walang pera at kapangyarihan sa baryo, at nag-akala makakalaban ninyo ako, ang mapapangasawa ng mayamang pamilyalin. Akala Montag kaya Montag? Kayong mga walang kakayahan. Ang bahay ng pamilya Su ay may kasaysayang 100 taon. Sino man ang makakasira nito, isinusumpa ko, si Su Xiwen. Na ipaparamdam sa inyo ang kahulugan ng pagsisisi. Tama na. Nakita mo ang tatay ko. Sa Lin Corporation, hindi man lang makapag-park ng kotse. Tumakbo ng mas mabilis pa sa aso. Akala mo ba ikaw na ang Diyosa ng yaman na may $1 trillion na ari-arian? Hindi nag-park dahil. Tama na, Jiang Chen. Huwag ka nang magdahilan. Piking-pika ang lahat. Akala mo ba maniniwala kami sa inyo? Tama, ngayong araw na ito, ang sirasirang bahay na ito. Talagang gigibayin ko. Para sa inyong mga walang alam sa mundo. Wala na kayong matitirhan. Gagawin ko kayong parang asong kalye. Magpapalimos sa kalsada. Gibeng na. Huwag. Giant Chen. Kung gusto mong sirain ang bahay ng asawa ko, dapat mo muna akong tapakan. Ang bangkay ni Jiang Chen. Giant Chen, huwag. Labag sa batas ang manira ng ari-arian ng iba. Sabi ng tatay ko, kapag nakapangasawa ako ng Diyosa ng yaman, pwede na akong gumawa ng kahit ano sa lungsod. Kahit gibayin ang bahay na ito. O kaya'y ilibing ka, wala akong takot.
magsalita ka ng diretso. Ano? Tingnan mo kung kaya ko. Gibeng na. Kapag humarang siya, isama mo na siya. SAMG guho. Ito ay isang buhay. Buhay. Sapat na ba ang perang ito para sa kanyang buhay? Par, kung ayaw mo, umalis ka. Hatiin natin ang pera. Hati? Kung duwag ka, umalis ka. Ako na lang. Jiang Chen, sabihin ko sa iyo ngayon, kahit patayin kita, isang tao, itinakwil na magulang, walang magrereklamo. Babae sa baryo, buksan mo ang iyong mga mata. Pagkalibing ko sa kanya, ikaw naman ang susunod. Jiang Chen, bago mo galawin ang asawa ko, isipin mo muna ang kahihinatnan. Su Cheng, nasa Lin Corporation ka na ba? Narito na po, pinipini. Mabuti. Iutos ko, hindi lang bawiin ang 5 bilyong puhunan, kundi baliin din ang isang braso ni Lin Wanshan. Ano? Sige, pinipini. Hahaha, ang aming mahal na si Xiao Hao. Talagang may pangarap, kilala pa ang diyosa ng kayamanan, ay... Siya at ang diyosa ng kayamanan, baka noong nag-aral pa sa ibang bansa. Nakakilala. Siempre, si Xiao Hao. At ang diyosa ng kayamanan, siguradong magkaklase sa abroad. HMP, itong si Xiao Hao, ang loko-loko. Kilala ang diyosa ng kayamanan na may trilyon ang ari-arian. Pero itinatago lang pala. Kung si Jiang Chen ang hayop na yon, siguradong ipinagmayabang na yan ng ilang bises. Sabi ka unang dapat hindi ako nakakamali. Kung ikukumpara kay Xiao Hao, si Jiang Chen na walang utang na loob, ay wala talagang kwenta. Ay, Bienan, yung sinabi mo tungkol sa dagdag na 50 bilyon na pamumuhunan. Ako na ang bahala, totoo. Hindi ka nagsisinungaling? Huwag kang mag-alala, Bienan, si Xiao Hao. Masunurin yan sa akin, at yung diyosa ng kayamanan. Dahil kay Xiao Hao. Binigyan ka na ng 50 bilyon, dagdagan pa. Hindi yan problema. Siyempre, ang diyosa ng kayamanan na may trilyon. Ang 50 bilyon para sa kanya, maliit lang yan. Hahaha, dahil sa aking minamahal na anak. Si Xiao Hao, dahil sa kanya. Siguradong matutuloy ito. Hahaha, salamat talaga, Bienan. Huwag kang mag-alala kapag umangat ang Lin family. Hindi namin makakalimutan ang tulong ng Jiang family. Ha. Bosso, bakit ka nandito, hindi Kakakausap ko lang sa Bienan ko. Hindi ko pa nasasabi sa diyosa ng kayamanan. Hindi kaya dadalhan mo ako ng another 50 bilyon? Parang familiar ang mukha nito. Siya yung pumunta sa bahay namin para tulungan sina Jiang Chen at Su Ziwen, ang chairman ng Wencheng Group. Siya talaga to, hindi pek? Anong nangyari kay Bosu? Bosu. Anong nangyari kay Bosu? Sabihin mo, Bosu. Lin Wanshan. Kukunin ko ang 50 bilyon na pamumuhunan bilang interes. At babaliin ko ang isang braso mo, hindi Bosu. Bosu. Ang aking 50 bilyon. Pwedeng sayo, kaso lang. Nakagalit mo ang hindi dapat galitin. Sino bang kinainisan ko? Ang aking manugang. Tapos na, alis na tayo. Kamusta ang mga magulang mo? Okay lang ba? Ambulansya, kailangan mo ba ng ambulansya? Ay sa brasong ito, ang mas importante sa akin ay, sino ba talaga ang aking inaway? Sino ang manugang nila? Sabihin ninyo sa akin kung sino. P.A. Parong. Ang panganay kong anak. Jiang Chen. Narinig mo ba, babaeng taga-baryo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi lang ibabawi ang puhunan, babaliin pa ang braso ng tatay ko. Kung talagang may kakayahan ka. Bakit hindi mo ginawa noon sa harap ng Lin Group? Bakit kayo tumatakbo? Jiang Chen.
Kung may kakayahan ako o wala, hindi kayo ang magdedesisyon. Jiang Hao, Linuotong. Tignan niyo ng mabuti kung ano ito. Hindi ninyo akalain na isang cellphone lang. Makakaloko kayo sa asawa ko? Sabihin ko sa inyo, ngayon din, ililibing ko kayo at ang sira-sirang bahay na ito. Impossible ito. Mahal, ano ba ang ginagawa Montag sa cellphone? Impossible ito. Hindi ito totoo. Photoshop lang ito. Peke ito. Tara, umalis na tayo. Huy, saan ka pupunta? Balik sa grupo. Mahal, Bumalik tayo sa grupo. Bilis. mahal, mahal. Bilis. Mahal, hindi ba sasabihin mong ayusin ang mag-asawang ito? Huy, mahal, hindi pa ako nakasakay. Ano ba yan? Bigla na lang. Hoy, bakit umalis ang asawa ko? Sabihin Montag. Hao. Jiang Hao. Alisin mo ang maruming kamay mo sa kapatid mo, Lolo. Lolo, bakit kayo nandito? Hindi ba ako nagkakamali? Pinagtanggol pa ninyo si Jiang Chen na walang kwenta. Sino ang walang kwenta? Hoy, mula ngayon, igalang mo ang kuya at ate mo. Kung hindi, ikaw ang palalayasin sa pamilya. Lolo, ako ang paborito ninyong apo. Huy! Para sa isang walang kwentang tao, palalayasin ninyo ako? Anong karapatan nila? Mga sinungaling. Lolo, ako ang apo ninyong pinalaki ninyong minahal. Kahit isang hibla ng buhok ko ay hindi dapat masaktan. Nakakapagod talaga sa'yo. Ngayon talaga, parang umaga na ng gabi. Paano mo nagawa yon? Lolo, wala akong pakialam. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Kailangan mong magpaliwanag ngayon din. Kasi naman... Presidente, ano po sinabi ninyo? Yung larawan, talagang binili na ng misteryosang diyosa ng kayamanan? Tama. Nakita ko mismo nang magtransaksyon. At hindi lang yon, nakipagpicture pa ako. Sa babaeng arespetado na maaming makapangyarihan. Saan? Pwede ka upang makita? May problema ba? Malaking problema, too. Kung sakaling ang babaeng yon ay talagang ang manugang ko, ang langit ng aming ang kanjiyang ay babagsak. Paano nangyari, tu? Anong gagawin natin ngayon? Paano na, tu? Tigil-tigilan Montag nga yang pakiko. Wala pa sa huli ang lahat. Bakit ka ganon katigas ang loob? Nasisutsiwen nga ang diyosa ng kayamanan? Bakit ako ganon katigas ang loob? Gamitin mo naman ang utak mo. Ang 5 bilyong puhunan, bigla na lang nawala. At yung braso ni Lin Wanshan, nabali. Noong huling punta ni So Cheng sa bahay, panay ang tawag kay Jiang Chen na manugang at binibini sa harap ng mga kamag-anak. Bini ka ba hindi mo narinig? O bulag ka hindi mo nakita? Ako. Tanggang walang utak. Kung hindi dahil sa bigla mong pagbabago ng isip at pagbabanta noong kasal. Mapapasa kanya kaya ni Jiang Chen kung magandang oportunidad. Sino ba ang mag-akalang si Sutsiwen? Ang litlit ay may tinatagong ganon kalalim. Ngayon, si Jiang Chen na ang nakakuha ng pakinabang. At nasaktan na natin sila ng todo. Anong gagawin natin? Anong gagawin? Ako. Tatay. Nababaliw na si Lolo. Dahan-dahan ka, di kayo maintindihan. Ganito yon, ako at ang asawa ko. Pumunta kami para ayusin yung mag-asawang yon. Alam nyo ba ang nangyari? Sandaling tingin lang ng asawa ko. Sa cellphone na inabot ni Jiang Chen. Parang nengkanto na bigla. Sumakay na lang ng kotse at umalis. Hanggang ngayon, di sinasagot ang tawag. Pagkatapos, dumating si Lolo. Mas malala pa, para sa mag-asawang yon. Hinampas ako ng 2 bises. At nagmakaawa pa sa kanila sa pagluhod. Nanay, tatay. Bakit kaya nangyari yon? Bakit? Dahil si Sutsiwen ang diyosa ng kayamanan. Ha? Anak. Gusto mo bang magpalit ng asawa?
Basta gusto Montag. Kahit mamatay man ako, ipapakuha ko kay Jiang Chen si Sutsiwen para sa'yo. VDBA talaga, tu? Haha. Ako? Ganyang klase ka lang. Huwag mo nang guluhin ang mag-asawang yon. Tatay, ano ibig mong sabihin? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, mali tayo ng pinili. Mula pagkabata, hindi dapat si Jiang Hao ang ituring na tagapagmana ng pamilya Jiang. Siya ay isang mapagsamantala at taksil. Nakausap ko si Xiao Chen at nalaman ko na mali tayo sa kanya. Sa mga nakaraang taon, si Jiang Chen ang pinakamahusay. Samantalang si Jiang Hao, puro daya at pandaraya lang. Paninirang puri at tambobola sa pamilya. Wala siyang kwenta. Naku, lolo, nabulag ka na ng mga yon. Hindi naman ako ganun kasama, tatay. Ang sabi-sabi ay hindi totoo, ang nakikita ang totoo. O, kung ano si Xiao Hao, alam namin ng husto. Hindi mo pwedeng paboran si Jiang Chen, dahil lang napangasawa niya ang diyosa ng kayamanan. Hindi patas yan, tatay. Dati. Si Xiao Hao ang gustong pakasalan si Sutsiwen. Pero si Jiang Chen, walang kwenta. Kinuha niya ang dapat para kay Xiao Hao na kayamanan at karangyaan. Si Xiao Chen ang kumuha, alala ka o. Ikaw ang ayaw sa kanya, sinabi mong si Sutsiwen ay taga-baryo. At pinili mo ang mayamang pamilya Lin at nagpakamatay ka. Kaya napalitan ang magkapatid. HMP. Ako. Ano naman kung ganon? Pwede bang magbago ang isip ko? Gusto kong tulungan si Xiao Hao na makamit ang gusto niya. Kumusta na ang pag-aaral sa gamot para sa sakit ko? Tapos na, kailangan lang ng ilang pagsubok. Bago ito i-testing sa mga pasyente. Ang bilis. Gagaling ba talaga ako sa gamot na to? Siyempre, ang pagpapagaling sa'yo ang tanging paraan ko para pasalamatan ka. Mahal, salamat. Sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Madali siyang matouch dahil ba simula bata. Hindi siya nakaranas ng pagmamahal. Mag-asawa tayo, natural lang na protektahan kita. Kung magpapasalamat ka pa, magagalit na ako. Siwen, nauulit ka na naman, tiisin mo, kukuha ako ng gamot mo, upo ka muna. Mahal, Siwen, huwag kang mawalan ng malay. Kapit lang, Siwen. Siwen, hindi ka magkakaproblema. Huwag kang matakot, miss. Nandito si Kingping. Kasama mo si Kingping palagi. Kapit lang, miss. Buisit, 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 buisit. Huwag kang ganyan, Mr. Masasaktan lang si Miss. Kasalanan ko ito. Kung hindi dahil sa problema ko, hindi siya mahihirapan ng ganito. Hindi siya magkakasakit, kasalanan ko, kasalanan ko. Tama na, Xiao Chen. Lola, pasensya na, ako ang may kasalanan. Mabait ka, hindi mo kasalanan, si Tsiwen kasi. May sakit na talaga siya mula pa noong ipinanganak, ito ang kapalaran niya. Pero, ito ay mangyayari rin naman balang araw. Walang dapat sisihin. Ibigay mo na sa kanya ang sulat. Sulat. Jiang Chen. Kapag nabasa mo na ito, malamang wala na ako. Sa mundo na ito, patawarin mo ako. Hindi kita masasamahan habang buhay. Ang angkan namin sa Su ay magwawakas sa akin. 14 na henerasyon ng kayamanan, walang magmamana. Sa iyo na lang ito, naghanda ako ng kumpanya para sa iyo. Sa sandaling mabasa mo ito, ang trilyong kayamanan, ay ililipat na sa pangalan mo, ito ay para. Siguradong maalagaan mo si Lola, pero naniniwala ako. Kahit wala ito, gagawin mo pa rin ang hiling ko. Dahil hindi nagkakamali si Suksiwen sa hinaharap. Kapag nag-asawa ka ulit, dalhin mo siya sa puntod ko. Para makita ko. Pagpapalain ko kayo, paalam mahal, Siwen. Malakas ang pagdurugo ng pasyente. Ubos na ang dugo sa ospital. Mayroon ba sa inyong may negative na dugo? Ako, Kailangan ng 1,000 mililitro. Kaya mo ba? kahit maubos ang dugo ko, ililigtas ko siya. Huwag kang padalos-dalos, mister, baka ikaw ang mamatay.
Nga, mister, paano kung hindi siya maligtas? Tapos ikaw pa ang magkaproblema. Hindi ito ang gusto ni Miss. Paano natin malalaman kung hindi susubukan? Xiao Chen, pag-isipan mong mabuti. Gusto ko ring iligtas si Tsaiwen, pero ayokong makita kang mapahamak. Huwag kang mag-alala, Lola. Ako ay magiging okay. Si Xewen ay makakaligtas din. Kami ni Mrs. ang mag-aalaga sa inyo pagtanda. Siege. Naniniwala ako sa iyo, Apo. Ang bilyon-bilyong ari-arian ng pamilya Su ay nasa pangalan ko. Binibigyan ko kayo ng pahintulot na gamitin ang lahat ng resources ayon sa reseta na ito. Gawin niyo ang gamot. Opo, Manugang. Tara na. Hindi ko na kaya. Defibrillator, bilis. Sawen. Sawen. Mga hindi kailangan lumabas. Sawen. Pasensya na, ginawa na namin ang lahat. Sawen, gumising ka. Sawen. Doktor, pakiusap, tulungan niyo siya. Doktor. Ginawa na namin ang lahat. Sawen. Manugang, dinala na ang gamot. Bilisan niyo painumin si Xewen. Gumising ka, Xewen. Ikaw lang ang taong nagmamahal sa akin ng buong puso. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Mahal, Nandito ako. Manugang. Tulungan mo siya. Jiangshen, bakit ka ganyan katanga? Kaunting kabutihan lang ang ginawa ko sa iyo, pero ibinigay mo ang buong dugo mo para iligtas ako. 1,200 mililitro ng dugo ang naubos mo. Jiangshen, bakit ka ganyan katanga? Gumising ka na, please. Sa wakas, nakita rin namin kayo. Paano ninyo nalaman na nandito si Jiangshen? Lumabas kayo agad. Ayaw niyang makita kayo. Huwag din kayo makulit dito at baka may storbo ang kagaling niya. Huwag, Manugang. Hindi rin naman kami para kay Jiangshen. Para sa akin, Tama, para sa iyo kami. Heto, anggapin mo ito. Heto. Kunin Montag. Kunin Montag. ano ito? Ito ang mga pinili kong regalo para sa kasal. Ano? Regalo para sa kasal. Ako si Jiang Hao, nagdesisyon na ako. Gusto kong makipaghiwalay kay Lin Ruotong. Gagawin ko na ang ating dating kasunduan sa kasal. Gusto kitang pakasalan, Su Elfwen. Kamusta, sorpresa ba? Hindi mo inaasahan, di ba? Ito lahat ay maingat na pinili para sa iyo bilang dote. Bawat isa dito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Ang pamilya Jiang, hindi pa namin ginawa ito para sa iba. Ahis si Lin Ruotong, wala siyang ganitong swerte. Ikaf lang ang may ganito. Si Jiangchen na hayop na yun. Mabuti na lang naging gulay siya para hindi ka na niya istorbohin. At para sa iyo at kay Xiao Hao, may napili na kaming araw, bukas na ang kasal ninyo. Pagkatapos ng kasal, mag-anak na kayo agad. Habang bata pa kami ng biyenan mo, matutulungan pa namin kayo. Para makapalaga ng bata ng ilang taon, di ba? Tama, simula bukas, Elfwen. Ikaw na ang babae ko. Kayong mga hayop, lumayas kayo. Elfwen, ano ba yan? Pinapakasalan ka namin kay Xiao Hao. Para sa ikabubuti mo. Naging gulay na siya, nakahiga lang. Para sa kanya, magiging babaeng bawo ka habang buhay. Ilang araw mo pa lang siya kilala, sulit ba yung pagiging tapat mo? Hindi gulay si Jiangshen. Nawalan lang siya ng dugo at nawalan ng malay. Bilang mga magulang at kapatid niya, hindi niyo man lang inalagaan. Pinipilit pa akong magpakasal sa iba, mga hayop ba kayo? Manugang, masyado namang masakit ang salita mo. Ayaw lang naming mapunta sa iba ang yaman mo. Naging gulay na si Jiangchen. Nakahiga lang, hindi ka naman niya mapapasaya.
Baka may ibang lalaki pa namang akit sa'yo. At mawala sa amin ang trilyon na yaman. Malaking lugi ang pamilya Jiang. Alam ko para sa trilyon kong yaman. Pero sayang, wala na ako ngayon. Ano? Hindi. Su 11, Biro Montag PA, ang trilyon na yaman. Nawala lang bigla? Ang bobo naman ng kasinungalingan mo. Tanggang-tangga lang ang maniniwala. Kung ayaw niyong maniwala, mag-imbestiga kayo. Kung may kahit kusing akong ari-arian, magpakasal ako sa iba, wala akong problema. Tawagan niyo, tawagan niyo. Jiang Chen, kung alam lang nila. Nasa'yo na ngayon ang trilyon na yaman. Siguradong pagsisisihan nila to. Bakit nila ako pinabayaan mula patabata? Paborito lang nila si Jiang Hao. Ano? Toto BA? Si, Aray. Alam ka una. Toto BA yan? Hindi ka nagbibiro? Si. Alam ka una. Hoy, Laozang. Huwag mo akong lokohin, kung hindi, tapos na tayo. Yung libu-libong ektarya ni Sutsiwen, ibinigay na lahat sa iba. Anong nangyari diyan, anak? Ay, huwag mo nang banggitin. Lahat ng mga alagang hayop sa ibang bansa. Ipinagbili na niya lahat. Tatay, anong nangyari sa inyo? Ang cute nito. Yung mga shares sa dose-dose ng kumpanya, nawala na lahat. Yung trilyon na kayamanan, biglang nawala sa akin. Sutsiwen, kasalanan mo ito. Ano nang gusto mong gawin? Nasaan ang pera? 3 araw na ang nakalipas, bago ako mamatay, bago ako mawalan ng malay, lahat ay inilaan ko na. Inilan. Aray K.O. Inilan. Aray K.O. Dios K.O. Yung trilyon na kayamanan. Bigla mo na lang inilaan? Baka naman natamaan ka ng kabayo sa ulo para gawin mo ang ganitong kalokohan. Ang aking kayamanan, ako ang may karapatan dito. Anong pakialam ninyo? Sutsiwen, sasabihin ko sa iyo. May kasunduan tayo sa kasal. Ako ang magiging asawa mo. Yung trilyon na kayamanan, kalahati noon ay dapat sa akin. Ibalik mo ang pera ngayon, kung hindi, papatayin kita. Subukan mong galawin siya. Aray. Jiang Shen, buti na lang nagising ka. Akala ko hindi ka na magigising. Pinaghirapan kong pagalingin ka. Paano ko kayang hayaan na? Hindi ka kaya mabuhay. Eri. Masasaktan ang kamay ko. Tatay, nanay. Gago ka. Nagising ka na, bitawan mo ang kamay ko. Ana, okay ka lang ba? Hindi ka pa ba alis? Jiang Chen, nakahiga ka sa kama. Nawala ka na sa sarili mo. Paano mo nagawang magsalita? Nang ganito sa amin ng tatay at nanay mo? Tatay, nanay, habang ako'y nakahiga. Sinaktan niyo ako, pinilit niyo magpakasal ng asawa ko sa iba. Ito ba ang dapat gawin? Ng mga magulang. Wala ba kayong hiya? Sinong sinasabihan mong walang hiya? Ako ang nagpalaki sa iyo. Nang mahigit 20 taon. Ito ba ang kabayaan mo? Humph! Pinalayas na nga niyo ako. Tapos ginagamit pa niyo ang utang na loob ko sa inyo. Hindi ba kayo nahiya? Ikaf. Hindi kayo welcome dito. Ayaw din kayo ng asawa ko. Ulitin ko, umalis ka na ngayon din kung hindi. Kung hindi ano? Mukhang 3 araw ka nang hindi napapalo ah. Gusto mo bang gumawa ng gulo? Susubukan mo ba siyang galawin? Sucheng. King. Pagpugay sa bagong boss. Nanay, tatay, ang mga taong ito. Mukhang mga mayayaman at hindi ordinaryong tao. Nga, bakit nila pinagbibigyan si Jiang Chen? Parang hari ang trato sa kanya. Anong klasen boss BA si Jiang Shen? Nagpapanggap lang yan, sigurado ako. Boss Su NG Vincheng Group. Si Sutsiwen ay. Nagdunati na ng trilyon yaman niya. Kyle hanggang Montag Piateng. Magpanggap kasama nila dito. Kung akala mo nagpapanggap lang ako, sige, ipapakita ko ang totoo. So Cheng, itapon mo silang 3. Hala. Ano? To? Huwag mo akong hawakan. Mga sunod-sunuran kayo. Si Jiang Chen ay walang-wala. Ano beng mapapala ninyo sa kanya? Mga tanga kayong lahat. Tumatawa pa kayo. Ano yang tawa ninyo? Umalis kayo. Jiang Chen dahil sa iyo. Nahiya ako sa harap ng lahat. Hindi kita patatawarin. Jiang Chen, ako ay... Tumigil ka riyan. Sino ka ba? Nanay, tatay. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Kasalanan ni Jiang Chen. Mas mababa siya sa akin sa lahat ng bagay. Bakit? Laging siya ang nasa ibabaw? Hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon. Mahal, kailan ka dumating?
nang pinipilit mong pakasalan ni Sutsiwen ang iba. Jiang Hao, gusto Montag Beng. Magbahagi ng asawa kasama ni Jiang Chen. Ganun ba? Hindi, hindi. Hindi. Hindi talaga. Talagang hindi. Seryoso, wala talaga. Talagang wala. Wala talaga. Jiang Hao, binabalan kita. Ako lang ang pwedeng makipaghiwalay sa'yo. Kung magtataksil ka sa akin, kahit saan ka magtago. Kakashtihin kita. Alam mo kung ano ang kaya ng pamilya namin. Kaya kao yan, Linrotong. Mabait na manugang. Alam na ni Xiao Hao ang pagkakamali niya. Patawarin mo na siya. Uun ka, mabait na manugang. Si Xiao Hao rin ay. Biglang nagkamali ng desisyon. Ay. Balak pa sana niyang sumama sa'yo para makatikim ng kayamanan. Paano siya maglakas loob na hiwalayan ka? Di ba? Oo, yun nga. Mahal, hindi mo alam, ay, ang pakakasal ko kay Sutsiwen ay para makuha ang trilyon niyang yaman at pagdating ng panahon, ibibigay ko rin sa'yo, Sutsiwen. Pero hindi niya kailanman. Ininsulto si Jiang Chen sa harap ng publiko. Sa halip, laging ipinagtatanggol siya. Bakit ba ako napunta sa ganitong asawa? Akala ng tatay ko, itong tangang ito ay isang hidden gem. Pero sino ang mag-akala na ang Lin Group ay nakakuha ng investment? Dahil lang kapatid siya ni Jiang Chen. Pagkatapos ng bagay na yon, itatapon ko na itong basura. Para hindi na ako mapahiya araw-araw. Mahal, ayaf ka oren sanang manakit, nasaktan KBA? Totu ba yan, mahal? Syempre, may dahilan ba ako para lokohin ka? Ay, alam kong mahal na mahal kita, mahal. Teka muna. Kung ganito lang kadali kitang patawarin. Paano kung hindi ka matuto? E di sabihin mo, mahal, ano bang kailangan kong gawin para patawarin mo ako? Gusto ko pa namang makatikim ng ginhawa kasama mo. EDI. Bigyan mo ako ng 100 milyong cash. Ano? Mahal? 100 milyon? Ay naku, wag kang biro. Uun ga, manugang. Kung ibebenta namin ang lahat ng ari-arian ng Jiang family, hindi pa rin abot sa 100 milyon. Ay nga, manugang, humingi ka ng iba. Masyadong malaki yan. Akala niyo ba niloloko ka o kayo? Totoo ang sasabihin ko. Tinutulungan ko lang kayong yumaman. May reliable information ako. 3 araw na ang nakalipas. Isang miraculous na gamot para sa congenital diseases ang lumabas. Ang kumpanyang may-ari nito, ang Chensi Pharma, ay biglang tumaas ang valuation sa 5 trilyon at napakaraming conglomerate ang nag-agawan. Para lang makakuha ng partnership opportunity. Dahil ang gamot na ito ay siguradong mabebenta, kahit simpleng makakuha lang ng distributor rights, ay trilyonaryo ka na. Dahil sa sunod-sunod na kita. Kaya, manugang, ang gusto mo sa 100 milyon na yon ay para makatulong sa Jiang family na makakuha. NG Distributor Rights S.A. Chensi Pharma. Tama, may nakuha akong maasahang balita. Sabi nila, ang may-ari ng Chensi Pharmaceutical ay local. Bukas, magaraw siya ng malaking kasal para sa kanyang bagong kasal na asawa. Dagdag na malaking kasal, sabi ng tatay ko. Basta't nanguna sa pagbibigay ng regalo, may pagkakataon na makausap ang may-ari sa kakayahan ng tatay ko. Madali lang makuha ang distributor kwalifikasyon. Ano? Ang negosyong ito. Gusto niyong sumali? Ay, Zumali? Syempre sasali. Negosyong walang lugi, tanga lang ang tatanggi. Ay, nga, mabuting anak, hintayin mo. Uwi kami para mag-ipon ng pera. Huwag kang mag-alala, asawa, kahit ibenta lahat. 1 bilyon, kukunin ko. Pag nanguna sa regalo at nakuha ang distributor slot. Hindi ba't puro pera na lang? Ha ha ha. Ako lang ang magiging mayaman, kayo magiging dukha. Mamamalimos sa kalsada. Jiang Chen Su Fwin. Hinampas mo ang braso ng tatay ko, itong utang na ito. Pag nakuha ko ang distributor qualification at nakapasok sa Chensi Pharmaceutical na may 5 trilyon na assets, Saka tayo mag-uusap. Congratulations, Salamat. Kamusta? Kaya mo bang gumalaw ng matagal? Huwag kang mag-alala, malakas ang katawan ko. Ay, hindi ba pwedeng dahan-dahan? Dapat sana kasal ang ginagawa. Para sa iyo, pero nagising ka ng maaga. Pero, hindi ba nakakahiya na sa barangay lang ang kasal? Sumunod sa kinaugalian, ano bang nakakahiya? Basta't ikaw ang mapapangasawa ko, kahit saan pwede. Ikaw, ay sige na. Hintayin na lang natin ang gabi. Ano? Hintayin ang gabi? Ako,
Jiang Chen, ang galing mo talaga. Paglabas ng miracle drug, ang halaga ng Chensi Pharmaceutical ay lumampas sa 5 trilyon. Ito ay hindi namin nakamit ng mga sa maraming henerasyon. Tama ang desisyon kung pakasalan ka. Ito ang lahat ng iyong kredito. Kung hindi ito para sa ari-arian ni Sue, na kumalat sa buong mundo, hindi magagawa ang miracle drug. Pagkatapos nito, ililipat ko ang Chensi Pharmaceutical. Sa pangalan mo. Bakit? Matapos makalaya, gusto mo akong ikulong. Ayaw ko. Pagkatapos ng kasal, gusto kong maging isang simpleng babae sa baryo, malaya at masaya. Hindi ba iyon? Yung may batch ng biyana ni Jiang Hao. Si Lin Wanshan, ano nang ginagawa niya rito? Bakit ito isang liblib na lugar? Ang may-ari ng Chensi Pharmaceutical na nagkakahalaga ng 5 trilyon. Dito pa magpapakasal at saka. Bakit parang pamilyar ito? Pang napuntahan ko na to. Anak, wala ka bang magawa. Anong ginagawa mo sa ganitong lugar? Parang pamilyar din sa akin. Yung lupang yon kanina. Parang yung tinaniman ni Jiang Chen. Ano? Ang pinakasalan ni Jiang Chen ay sa baryong ito. Piinan, baka mali yang address Montag, baka naman. Tawagan Montag ulit, yung kaibigan Montag Chensi Pharmaceutical. Pa magtanong. Hoy, Lao Zhang. Baka mali yung address na binigay mo, hindi dito talaga. Mrs., baka ikaw ang nakalimot. Pwede, kasi bihira lang tayo pumunta at laging nakasakay. Baka talagang nakalimutan ko. Siege, Lao Zhang, hintayin kita, AMPH, kahit isang bayo lang, ano naman. Ang may-ari ng Chensi Pharmaceutical. Hindi pwedeng si Jiang Chen yon. Bakit hindi ako? Jiang Chen. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Dahil dito kami magpapakasal. Magpapakasal kayo. Dito. Magpapakasal, hahaha, nakakatawa. Nakita ko na yung mga nanghihingi ng pagkain. Pero yung nanghihingi ng kasal, ngayon ko lang narinig. Nag-donate ng trilyon, ngayon wala na silang pera para sa sarili nilang kasal. Pati luga, hiniram PA. Nakakatawa talaga kayong magkasintahan. Kung wala kayong pera, pwede naman kayong humingi sa amin. Bilang magkapatid. Pwede ko kayong tulungan. Sawan. Sabay-sabay kayong pumunta para magpakamatay. Hahaha, ay, ang lakas ng loob mo. Ay isang bilyonaryang diyosa. Jiang Chen, ngayon, dalhin mo ang asawa mo. At dumaan sa ilalim ng hita ko. Kung hindi, Ano nang gagawin mo? Gagalawin niyo ba ako? Hindi na kailangan naming kumilos, may ibang gagawa para sa amin. Ang pamilya Lin ay nagbibigay ng mainit na pagbati sa bagong kasal na may-ari ng Chensi Pharmaceuticals. Nag-alay kami ng 100 milyon bilang regalo at humihingi ng pakikipag-usap sa may-ari ng Chensi Pharmaceuticals para ipaalam sa mag-asawang ito kung gaano kalawak ang langit at kalalim ang lupa. sa 100 milyong regalong ito, sapat na para makausap ang misteryosong may-ari. Paturuan ang dalawang itong walang malay na mag-asawa. Apos na kayong dalawa. Pakinggan mo ang mga kakatuwang sinasabi nila. Naglabas pa sila ng 100 milyon para ipaubaya sa akin ang sarili ko. Talagang may pera nga, walang utak. Ano ang sinasabi Montag? Jiang Chen, napapaliv ka na ba? Hinahamon Montag ang may-ari ng Chensi Pharmaceuticals. Pangit na nga, wala man lang bago. Ano PA bang bago? Ang pagpapanggap mo ay katotohanan. Katotohanan. Ibigay mo ang regalo. Boss, narito po. Ano? Hindi ito possible. Honey, nakakatawa talaga ang mga taang ito. Unang beses kong marinig na nag-loan para sa abuloy. Pero sapat na ito para sa honeymoon natin. Honeymoon? Ang perang ito ay para sa may-ari ng Chensi Pharmaceuticals. Anong karapatan ninyong mag-asawa na angkinin ito? Ibalik ninyo ang bangko card ko. Anong karapatan? Gamitin mo ang utak mo at isipin. Bakit Chensi ang pangalan ng Chensi Pharmaceuticals? Baka. Chen ni Chen. Say ni Suksiwen. Chensi Pharmaceuticals. Hindi. Impossible. Coincidence lang ito. Lahat ay coincidence. Paano maging sa inyo ang Chensi Pharmaceuticals? Tama ka, hindi talaga sa amin. Ano? Hahaha, aminado na siya. Sabi ko na nga ba, paano naman may ugnay ang Chensi Pharmaceuticals sa kanila? Talaga naman, si Jiang Chen nakakatuwa. Walang-wala kumpara sa anak kong si Jiang Hao. Paano siya magkakaroon ng swerte para maging may-ari ng Chensi Pharmaceuticals? Isang higante. Sutsiwen, ibalik mo ang regalo ko. Sandali, hindi pa tapos.
Ang Shensi Pharmaceuticals. Hindi talaga sa amin mag-asawa. Kundi sa asawa kong si Jiangshen. Ano? Ang gamot na ito na sikat sa buong mundo ay binuo ng asawa ko noon para gamutin ang sakit ko. Nagsisinungaling ka. Si Jiang Chen na ito. Wala siyang kakayahang gawin yon. Si Jiang Chen na ito. Simula bata pa lang siya, wala naman siyang alam sa medisina. Paano mo nagawang bumuo ng gamot na pinagkakaguluhan ng buong mundo? Pika. Lahat ng ito ay pika. Anong kakayahan meron ang inyong anak, hindi nyo man lang alam? Bilang magulang, hanggang ganito na lang kayo. Kawawa at katawa-tawa kayo. Lola, Apo, Bienan, oras na. Tapusin na natin itong kalokohan. Tapusin. Si Boss Su ng Wencheng Group. Bakit siya nandito? Sino-sino ba yung mga taong mayayabang na iyon? Yung mga nasa ospital kapong, mga taga-suporta ni na Jiang Chen at Su Ziwen. Mga alipores. Hindi, mali. Anong problema, Bienan? Anong problema sa mga taong ito? Siya yung nagbigay sa akin ng incident information. Ang provincial agent in Chensi Pharmaceuticals. Ang Diyos yaman ng Southern Province na si Zhang Chanlin. Ano? Ang chairman ng Wencheng Group na si Su Cheng. Ang Diyos yaman ng Southern Province na si Zhang Chanlin. Ang Diyos yaman ng capital na si Nan Mingwei. Ang Diyos yaman ng Northern Province na si Pang Tong. Binabati namin ang boss. At ang bagong kasal na misis. Binabati namin ang boss. At ang bagong kasal na misis. Wala na. Anong kaya niyong gawin ngayon para hamakin ang asawa ko? Wala na kayong lahat. Walang utang na loob na anak. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa Diyos yaman na babae. hanggang ngayon, inahamak mo pa rin ang asawa ko. Kuya, mali ako. Ang galing ng ate mo, ang galing talaga. Si Linru Otong, hindi kayang pantayan ang ate mo. Ikaw, may sasabihin ka pa ba? Anak, mali ako. Kasalanan ko ito. Hindi na kami magkakampihan ng nanay mo. Hindi na namin gagawin yon. Ikaw ang ipinagmamalaki namin. Ang pinakamagaling naming anak, ang aming ipinagmamalaki. Ile. Anak, tanong ko lang, yung regalo, tinanggap mo rin ba? Vida Beng. Bigyan mo kami ng isang distributor slot para sa Jiang family. Kuya, yung 100 milyon, naubos na lahat ng pera namin. Ginawa na namin ang lahat. Paano kung wala kaming slot? Talagang wawakasan na ang aming pamilya na Jiang. Ako at ang aking mga magulang ay magiging palaboy na. Matutulog sa ilalim ng tulay at mamamalimos. Anak, pakiusap, ikaw ang pinakamabuti. Hindi mo naman siguro gustong makita kami ng tatay mo na namamalimos, di ba? Pinagtabuyan na niyo ako sa bahay. Ano nang kinalaman ko dyan? Ginusto ninyo iyan. Karapat dapat lang sa inyo. Alice, Hindi ako pwedeng maging kulubi. Ibigay mo sa akin ang 100 milyon. Nagbangkarote na kagabi ang Lin Group. 300 milyon ang utang nila. Anong ibibigay niya sa iyo? Ano? Tangang babae ka. Pinyati mo ako. Bakit ako ang sinisisi mo? Hindi ba't ikaw ang pumili? Papatayin kita.